Sobrang mapaglaro ang tadhana. Ginawa ba ng tao ang sarili niyang kapalaran? O sadyang ito talaga ang nakatadhana para sa'yo? Hi Ate Mayora. Sobrang mapaglaro ang tadhana para sa akin. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Akala ko mangyayari lang ito sa telenovela, sa radyo, or sa telebisyon. Pero yun pala ay mangyayari din sa akin. Tawagin na lang niyo akong Nina. Lumaki po akong walang ama. Kahit anong tanong ko sa aking nanay, ay ayaw niyang sabihin. Nagagalit siya kung kulit ng kulit ako sa kanya. Kumbaga, parang galit na galit siya pagpausapan na namin tungkol sa aking tatay. Okay lang Ate Mayora, hindi na ako nangungulit. Mahirap naman ng kulit ay wala namang kasagutan sa mga tanong ko. Hanggang sa nagdadalaga ako, na-stop ako sa aking pag-aaral. Hindi na kaya ni Mama na paaralin ako hanggang kolehiyo. Nang dahil sa ambisyon ko na gusto kong mag-aral, ay nakipagsapalaran ako papuntang Maynila. Dinala ako sa aking kaibigan kasi naghahanap daw ang kanyang amo ng kasambahay. Dali-dali ako nagpaalam ni Mama. Sa umpisa ayaw niya pumayag, pero sa kalaunan ay pumayag din dahil sa kakulitan ko. Tuwang-tuwa ako, dali-dali kong inayos ang aking mga gamit para makalipad kami papuntang Maynila. Okay naman ang aking amo, mabait naman sila. Pero kabado ako, Ate Mayora, kasi first time kong malayo sa aking nanay at namimiss ko din siya. Okay naman ang aking mga amo Ate Mayora. Mabait sila. Minsan, inuutosan nila akong mamalingke. But one day, dito nag-umpisa ang aking buhay. Ang aking buhay na hindi ko alam kung matuwa ba ako nang dahil sa di ko inasahan na pangyayari sa aking buhay. May bigla kasi akong nakilala na isang tao na parang ang gaan ng loob ko sa kanya. Bumili siya ng isda sa palengke. Ako naman bumili din ng kapirasong isda kasi utos ng aking amo na bibili daw ako ng isda. Ewan ko ba Ate Mayora, parang ang gaan ng loob ko sa kanya. Tinanong niya ako bigla kung anong pangalan ko. Sinagot ko naman siya sa totoo kong pangalan. Sabi niya kung pwede ba daw mag-chat daw kami. Ako naman iwan ko ba Ate Mayora, parang ang bilis kong nagbigay sa kanya ng number. Nung pagdating ko ng bahay, nagulat ako, may biglang nag-chat sa akin sa Messenger. Yun pala ang lalaking nakilala ko sa palengke. Sa totoo lang, Ate Mayora, may edad na yung lalaki. Kung tutuusin, tatay ko na siya eh. Pero, parang feeling ko, siya ang forever ko. Parang minahal ko na siya nang dahil sa lagi kami nag-chat-chat, nang dahil ang gaan ng loob ko para sa kanya. Nang dahil, siguro, nahanap ko lang ang father image. Hanggang isang araw, nagaya siya sa akin na magkita daw kami at mamasyal lang, manood ng sine. Ako naman pumayag. Nagpaalam ako kaagad sa aking amo, nanghingi ako kaagad sa kanya ng day off. Okay naman yung pagkikita namin, masaya, na parang tatay talaga tingin ko sa kanya, pero may kakaibang bugso ng damdamin. Tumatagal ang ganong sit-up namin Ate Mayora. At habang tumatagal ay lalong palalim ng palalim ang naramdaman ko sa kanya. At namalayan ko na lang na nahulog na talaga ang loob ko sa kanya. To cut the story short, Ate Mayora, niyayaanan niya ako na mag-live-in daw kami. Paaralin daw niya ako. Ako naman, syempre, pagdating sa sinasabi niyang paaralin,
Talagang excited ako kasi gusto ko talagang makapag-aral ng college. Maganda kasi ang trabaho niya, Ate Mayora. Sa tingin ko, kaya niya akong paaralin talaga. Kaya nagpaalam na ako sa aking amo na aalis na ako at mag-aasawa na. Wala naman tutol ang aking mga amo. Kung saan daw ako masaya, suportahan daw nila ako. Ate Mayora, tinago ko muna kay mama. Hindi ko muna sinabi sa kanya na ganun ang desisyon ko, na umalis na ako sa aking amo. Kasi sa kagustuhan ko na makapag-aral, kaya pumayag ako sa sinasabi ni Roy. Opo, Ate Mayora, tawagin na lang natin sa pangalang Roy. Nung nagsama na kami ni Roy, ang saya-saya, mahal na mahal niya ako, ramdam na ramdam ko na alagang-alaga niya ako. Para bang may father image ako sa kanya na hindi ko maintindihan, na hindi ko alam kung mahal ko ba talaga siya. Basta kampante ako sa kanya. Lumipas ang buwan, taon, nasa 3rd year college na ako. Masaya. Tapos sa kalaunan sinabi ko na rin kay mama. Tapos sabi ni mama ay gusto niya makita ang aking asawa. Buti na lang, Ate Mayora, hindi pa ako nagbubuntis kasi hindi pa sa plano namin na manganak ako. Ang gusto ko na bago ako magkaroon ng anak ay makapagtapos muna ako sa aking pag-aaral, which is okay naman kay Roy. Napaka-understanding ng asawa ko, Ate Mayora, super talaga. Wala na akong ibang mahanap. Kahit may edad na siya, hindi ko siya pwedeng ipagpalit kahit ninuman, basta mahal na mahal ko ang aking asawa. Balikan natin si mama, Ate Mayora. Nagbala kaming umuwi sa probinsya, isama ko si Roy para makilala naman ni mama ang aking asawa. Di nagtagal, nakauwi na din kami ng province. Laking gulat ni mama nung nakita niya ang aking asawa. Di ko maipinta sa mukha ni mama kung bakit gulat na gulat siya nung nakita niya si Roy. Nung tiningnan ko din si Roy, nakita ko sa kanyang mukha, nagulat na gulat din siya. Parang magkakilala ba sila, Ate Mayora? Na nalilito din ako kung bakit. Na parang balisa silang dalawa. Kaya umamin na si mama na si Roy pala ay ang kanyang greatest love. Mahal na mahal daw niya ito. Pero nabuntis si mama ng aking tatay. Kaya hindi na tinuloy ni Roy ang kanilang kasal. Kaya ang ending, nag-iiyakan na lang silang dalawa. Kaya pala nung umpisa pa, may feeling na ako kay Roy. Parang same kami ng feeling ng mama ko eh. Kaya umamin na si Roy sa akin nung una pa daw niya nakita ako, ay nakikita na daw niya ang mukha ng mama ko. Si mama din pala ang greatest love ni Roy. Kaya naguluhan ako, Ate Mayora. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Si mama pala at saka si Roy ay greatest love pala nila ang isa't isa. Sana, Ate Mayora, mabigyan niyo ako ng kunting payo. Kasi litong-lito na ako sa sitwasyon ko kung ipagpatuloy ko pa ang relasyon ko kay Roy. Nina, salamat sa pagbahagi ng inyong kwento. Alam ko napakahirap ng inyong sitwasyon. Kausapin mo ng masinsinan ang mama mo. Tanungin mo kung may naramdaman pa siya kay Roy. At kung wala na, at sa tingin mo na mahal ka ni Roy, ituloy nyo ang nasimulan nyo. Wala namang mali sa pag-iibigan nyo. Tanungin ko kayo, kung kayo nasa sitwasyon ni Cinder, anong may papayo nyo? Sana mag-iwan kayo ng comment sa comment section. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Ako si Beth Bongo Garay Tinambakan ay magsasabing, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel para updated kayo sa aking mga video.